Sa maliit at tahimik na bayan ng Monroe Township, Ohio, isang hindi maisip na trahedya ang naganap noong June 2023 na yumanig sa buong bansa. Ito ang kwento ni Chad Dorman. Isang kaso na nag-iwan ng maraming tanong tungkol sa motibo, kalusugan ng isip, at ang sistema ng hustisya. Hey everyone! Welcome back to our channel. Ngayon ay ating bubuksan ang kwento ng Dorman family. Kung nagugustuhan ninyo ang aking mga video, maaari ninyong i-consider na i-click ang subscribe button. Maraming salamat po. Upang maunawaan natin ang buong kwento sa nakakatakot na pangyayaring naganap, kailangan nating magsimula sa simula at pag-aralan ang mga detalye ng sitwasyon. Sa village ng New Richmond, may isang bahay sa kahabaan ng 1900 block ng Laurel-Lindale Road. Dito naninirahan ang pamilyang Dorman na binubuo ni Chad Christopher Dorman, isang 32 years old na lalaki mula Clermont County, Ohio, ay nakatira kasama ang kanyang asawang si Laura na 34 years old. Si Laura ay may 16 years old na anak na babae na si Alexis mula sa kanyang dating relasyon. Magkasamang binuo ni Chad at Laura ang kanilang pamilya. Sila ay may 3 anak na batang lalaki. Ito ay sina Clayton, 7 years old, Hunter, 4 years old, at Chase, 3 years old. Kilala ang mga bata sa kanilang maliit na komunidad sa New Richmond bilang mababait, nakakatawa at laging magkakasama. Lahat sila ay mahilig sa sports at close sa isa't isa. Nanatili si Laura sa bahay upang alagaan ang mga bata habang nagtatrabaho si Chad para suportahan ang pamilya. Sila ay nakatira sa isang simpleng bahay na may 3 kwarto malapit sa Ohio River. Ayon sa mga kaibigan at kamag-anak, malapit si Laura sa kanyang mga anak na lalaki na laging naglalaro at nagtutulungan. Ang coach ng baseball ng mga bata ay inilarawan sila bilang isang maliit na grupo na binibigyang diin kung gaano sila kabait, nakakatawa at kung paano nila pinagsasaluhan ang kanilang malalim na pagmamahal sa baseball. Habang tila maayos ang lahat noong hapon ng June 15, 2023, isang nakakagulat na trahedya ang naganap bandang 4:15 p.m. Isang desperadong tawag sa 911 ang nagmula kay Laura na sumisigaw at sinabing binaril ang kanyang mga anak. My children are shot! My children are not breathing! Kasabay nito, tumatakbo naman si Alexis papunta sa malapit na firehouse at isang nag-aalalang motorista ang huminto upang alamin kung ano ang nangyari. Sumigaw si Alexis at sinabing pinapatay ng kanyang stepfather ang lahat ng nasa bahay. Sinubukan ng motorista na papasukin ang dalagita sa kanyang kotse, ngunit tumanggi si Alexis, sinasabing ayaw niyang iwanan ang kanyang pamilya. Nagpatuloy siya sa pagtakbo papunta sa firehouse habang ang motorista ay tumawag sa 911. There's a girl running down the street saying that her stepfather is killing everyone in her family. And what did the female say to you? And she says that her stepfather is killing everybody in her house. I did. I'm on the phone with them right now. Did she say how or what was happening? I asked her to get in the car with me and she said she couldn't leave her family. Nagmamadaling pumunta ang mga pulis at emergency services sa lugar. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nila ang isang nakakatakot na eksena. Ang 3 batang lalaki ay binaril at ang kanilang ama na si Chad ay nakaupo sa veranda, hawak ang isang rifle at tila walang pakialam sa krimeng kanyang nagawa. Just so everyone's aware, somewhere in the mix there's a 16-year-old female that ran from the original house that was going to the firehouse for help. Not sure where she's at now. 63, everybody read the description on the mail for the shooting. Negative. This was called out that the shooting was occurred by the fire station. They all are back inside of the firehouse. 72 to the SO. Male shooting the male light green shirt, blue jeans on the front porch of 1965 Laurel. There are 3 months out. 3 children have been shot, not breathing. Additional call sounds like the shooter is the father of the children. Where's he at? Here. He's the shooter's still on the porch. Get him right here. Right here. You got him on the porch. We've asked. That's the last place we've been told. You show me your hands now! Stand up and stand up and
I'm not following commands. Stand up I'm now! not showing hands, so we're following commands. His name is Chad Dorman. Chad Dorman. I know, but we gotta go. I know, but we can't. People need first aid, and he's not complying. You know he's a shooter. Shoot him. We gotta find cover first. We ain't no good if we ain't safe ourselves. Hey, no. We need to come from this side where we can see them. Don't take cover behind her. We see them. We're going to approach from this side. We got cover. Right here. 6 covered, 29 and 63 attack got. Right now. Show us your fucking hands now! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up now! Stand up! Stand the fuck up! EMS to stage and air carrier is going to go ahead and fly whenever any units can advise. Get your hands out of here. 72. Tell me 21. It's in the air. Those guys can confirm that there's people that need first aid, and that's the shooter who's not complying. They need to take care of the victims. They have to shoot him and shoot him. Man, I ain't trying to hurt nobody. I'm completely sober. Never did drugs a day 63, in my we're life. 21. Get the EMS over here. Well, I did drugs when I was little, but I don't do drugs now. I'm sober. I'm not trying to fight you. 63. Get your butt inside. Gatlin, get your butt inside. We on primary? Now. 29, we got 3 kids down. 3 kids down, 16 up. Gatlin. 63, we're 21. Knock Have it off. EMS respond over here. You're clear, they're being advised. Robert 34, just started mass custody response. 63, do you want them to respond to the Laurel Lindale address? Where exactly do you need them? We're right in the front yard. What are you doing, man? Hey, are you copying all this? Can I roll over? I ain't gonna hurt you. I ain't gonna hurt nobody. You got anything on you? No, I ain't got nothing, man. Phone, that's it. I ain't mad. I ain't nothing. Just make sure that dog don't come out. I don't think he'll bite you. Just don't reach for him and try to grab him and pet him. All right. He won't bite you. What's going on, man? Nothing. Can I stand up? It's kind of uncomfortable. I'm gonna I get ain't you gonna here do in a nothing. I ain't running second. away. You can do whatever you want with me. Ang mga inosenteng batang ito na walang kalaban-laban ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanilang sarili at sinigurado pa ni Chad na ang kanilang ina na kanilang tanging tagapagtanggol ay hindi sila maililigtas. Noong araw ng insidente, malamang na sina Clayton, Hunter at Chase ay naglalaro lamang gaya ng karaniwang ginagawa ng mga bata ayon sa mga prosecutor. Gayunpaman, ang kilos ni Chad Dorman noong araw na iyon ay labis na nakakabahala. Ayon sa mga dokumento ng korte, umuwi si Chad ng maaga mula sa trabaho at sa isang pagkakataon ay naglakad-lakad siya sa bahay, hawak ang isang Biblia habang bumubulong sa sarili at sinasabing, "Alam mo kung ano ang tama." Pagkatapos, nagtungo siya sa gun safe na nasa master bedroom. Ipinahayag ng kanyang asawang si Laura ang kanyang pag-aalala at binanggit na plano niyang tawagan ang mga magulang ni Chad dahil sa kakaibang kilos nito. Sa una, sinabi ni Chad sa kanyang asawa na huwag itong matakot at sinasabing nagbibiro lamang siya at naglalaro. Inaya niya ang kanyang asawa na si Laura at ang kanilang 3 anak na lalaki na pumunta sa master bedroom para magpahinga. Napagpasyahan ni Laura na manatili sa kwarto kasama si Chad at kanilang mga anak upang siguraduhing hindi siya mapag-isa kasama ang mga bata. Sa mga oras na iyon, si Alexis ay nasa family room at nanonood ng telebisyon.
Matapos mahiga kasama ang kanyang asawa at 3 anak na lalaki, tumayo si Chad at lumapit sa gun safe na nasa tabi ng kanyang kama. Kinuha niya ang baril na nasa loob ng safe at sa nakakagulat na pangyayari, binaril niya si Hunter, ang kanyang 4 years old na anak, ng 2 beses. Nang marinig ni Laura ang putok ng baril, nagising siya at tumakbo upang tulungan ang nasugatang anak. Agad na tumawag si Laura sa 911 sa desperadong pagsubok na tulungan ang sugatang bata at protektahan ang iba pa nilang mga anak. Sinubukan niyang bigyan ng paunang lunas si Hunter at sabay sigaw sa kanyang mga anak na tumakbo papunta sa ligtas na lugar. Ang sitwasyon ay labis na nakakabahala at nakakatakot para sa pamilya. Sa mga sandaling iyon, narinig ng dalagitang anak na si Alexis ang putok ng baril at agad siyang nagtungo sa kwarto. Pagdating niya, nakita niya si Chad na hawak ang rifle at galit na galit ang itsura. Natakot si Alexis, ngunit hindi siya nagpatalo sa takot. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, matapang niyang sinubukang iligtas ang kanyang mga kapatid. Tumakbo siya kasunod ni Clayton papunta sa likod ng bahay habang sinasabihan itong magpatuloy sa pagtakbo papunta sa ligtas na lugar. Ngunit sinundan sila ni Chad at patuloy na binaril si Clayton habang ito'y tumatakbo sa likod bahay. Tinamaan ng mga bala si Clayton at bumagsak. Lumapit pa si Chad at muling binaril ang bata mula sa malapitan. Samantala, bumalik si Alexis sa bahay at kinuha ang bunsong kapatid na si Chase. Mabilis niyang binuhat ito at tumakbo papalayo. Habang papunta sila sa kalsada, naabutan sila ni Chad at tinutukan ng rifle at sinasabing bitawan niya si Chase. Sinubukan ni Chad na barilin sila, ngunit hindi ito pumutok dahil wala ng bala ang rifle. Nakahanap ng pagkakataon ang bunsong anak upang tumakas at tumakbo ito papunta sa kanyang ina, na nasa labas na noon, upang tulungan si Clayton, ang isa pang anak na binaril. Samantala, si Alexis ay mabilis na tumakbo patungo sa kalapit na Monroe Township Fire Department upang humingi ng tulong. Habang tumatakas, sinabi niya sa isang motoristang huminto upang tumulong na pinapatay ng stepfather ko ang lahat. Habang nasa bahay, nilapitan ni Chad ang 3 anak na lalaki at si Laura. Sinubukan niyang kunin ang bata mula sa mga pagyakap ni Laura dito at sa gitna ng kanilang pag-aagawan ay kinagat niya si Laura. Sa kabila ng sitwasyon, nagawa pa ni Laura na maagaw ang rifle mula kay Chad, ngunit binaril siya ni Chad sa kanyang kamay. Sa kasamaang palad sa gitna ng kaguluhan, nabitawan ni Laura ang kanyang anak at agad namang binaril ni Chad ang bata sa ulo. Pagkatapos ng nakapangingilabot na kilos na ito, ay umupo si Chad sa gilid ng bahay. Pinapanood si Laura habang desperadong sinusubukan niyang iligtas ang buhay ng kanyang mga anak. Tila nais pa niyang palalimin ang sakit na nararamdaman ni Laura. Pagdating ng mga pulis, hindi na siya lumaban o nagtangkang tumakas. Sa halip ay kusang loob siyang sumuko. Maging ang kanyang mga aso ay binanggit niya sa mga pulis at nagpakita pa ng pag-aalala para sa kaligtasan ng mga ito. Isang hindi inaasahang ugali matapos ang ganoong karahas na aksyon. Ang kakaibang kilos ni Chad ay nagdulot ng maraming tanong tungkol sa kanyang estado ng pag-iisip at mga motibo. Dinala siya sa istasyon ng pulisya sa Claremont para sa investigasyon. Matapos tiyaking ligtas ang lugar, maingat na sinuri ng mga awtoridad ang paligid. Natagpuan nila ang 3 batang biktima na binaril. Sila ay nasa kritikal na kondisyon at hindi na tumutugon. Ang ina ng mga bata ay natagpuan din sa labas ng bahay na may tama ng bala sa kamay. Isang sugat na natamo niya habang buong tapang na sinisikap na protektahan ang kanyang mga anak. Si Laura ay isinugod sa pinakamalapit na ospital para gamutin. Sa pagsisiyasat, natuklasan ng mga detective na unang pinatay ni Chad si Hunter sa loob ng bahay sa pamamagitan ng 2 putok ng baril. Pagkatapos nito, sinubukan ni Clayton na tumakas at tumakbo papunta sa likod ng bahay, ngunit hinabol siya ni Chad at binaril sa likod. Upang masigurong patay na si Clayton, 2 pang putok ang ginawa ni Chad. Sa huli, kinuha ni Chad ang bunsong si Chase mula sa kanyang ina at pinatay rin ito. Ang buong komunidad ay labis na nagulat at nalungkot sa kakilakilabot na insidenteng ito. To be honest with you, we moved here 6 years ago, and the place is great, and you know, New Richmond's coming up, and you just hate to see anything like this anywhere. So.
I was sitting in the garage here, and all of a sudden I hear boom, boom, and at like 5 more, I'm like, that's 7 shots. That's shots. Like, there's no way. So I was freaking out like this before I got ready and everything, and I don't know, man. I just saw, before that, I saw 2 cars right here on this street zoom as fast as humanly possible. It was like something's going down. Like, we heard skids, and I was like, this is like too far for it to not be something. And I thought maybe it was fireworks, but it was a boom, like a loud boom. Nang dalhin si Chad para imbestigahan, gumawa siya ng nakakagulat na pahayag sa mga pulis. Sinabi niya ang mga katulad ng, "Ginawa ko ito, dalhin niyo na ako sa kulungan." At, "Hindi ko dapat binaril si Laura at ang aking mga anak." Sa isang audio at video recorded na panayam ng mga detective, inamin ni Chad ang mas nakakabahalang detalye na matagal na niyang iniisip ang pagbaril sa kanyang mga anak mula pa noong October 2022. Halos 8 buwan niyang dinadala ang mabigat na kaisipang ito, at inamin niyang hindi siya nakatulog ng 3 o 4 na araw bago ang mga pagpatay. Ang unang pagharap ni Chad Dorman sa korte ay noong June 16, 2023, sa Clermont County Courthouse, kung saan siya ay sinampahan ng 3 kaso ng aggravated murder. Si Chad ay dinala sa korte sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Siya ay napapalibutan ng maraming officers at nakasuot ng tinatawag na pickle suit, isang protektibong kasuotan na idinisenyo upang maiwasan ang pananakit sa sarili. Humiling ang kanyang abogado ng piyansang $75,000, ngunit iginiit ng prosekusyon na dapat itong mas mataas batay sa ginawa niya sa kanyang pamilya. Sa kanyang arraignment noong June 23, nagplead si Chad ng not guilty by reason of insanity. Noong una, hinangad ng mga prosecutor na bigyan siya ng parusang kamatayan. 1 linggo matapos ang pamamaril, nagdagdag pa ng mga kaso ang grand jury ng Clermont County laban kay Chad. Umabot sa 21 ang kabuuang kaso laban sa kanya, kabilang ang 9 na bilang ng aggravated murder, 3 bilang ng kidnapping at 4 na bilang ng felonious assault. Ayon sa indictment, napatunayan na binalak at pinag-isipan ni Chad ang mga pagpatay sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, nanindigan si Chad na hindi siya guilty sa lahat ng paratang laban sa kanya. Hindi na rin humiling ng piyansa ang kanyang abogado, marahil dahil alam nilang magiging mahirap para sa kanya ang makalaya. Bagamat nakatakdang magsimula ang paglilitis ni Chad noong July 2024, ito ay naantala at noong August 2, 2024, binago ni Chad ang kanyang plea sa guilty. Siya ay hinatulan ng 3 habambuhay na sentensya na walang posibilidad ng parol. Simula nang magsimula ang mga legal na proseso, mas maraming nakakakilabot na detalye tungkol kay Chad Dorman ang lumitaw. Sa isang mabilis na pagsilip sa kanyang Facebook page ay natuklasan na noong Lunes, June 12, in-update niya ang kanyang profile at cover photos, kung saan ipinakita niya ang sarili bilang isang mapagmahal na ama. Nakapaninindig balahibong isipin ang mga nangyari makalipas lamang ang ilang araw. Ang kanyang amang si Keith ay inilarawan si Chad bilang isang mapagmahal na ama na sinasabing tila basta na lamang itong nagka-mental breakdown at ang kanyang mga mata ay parang walang buhay. Ipinahayag ni Keith na ang lalaking nakita sa arraignment ay hindi ang anak na kilala niya. Nainis siya na hindi siya pinayagang makausap si Chad at sinabing wala siyang ideya sa motibo nito. Kung ito ba ay dahil sa pinansyal, mental o may kaugnayan sa trabaho. Tinapos ni Keith ang kanyang pahayag sa pagsasabing hindi na niya kayang harapin ang sitwasyon, na nagpapakita ng matinding pagkabigla at kalungkutan na marahil ay nararanasan din ng kanyang asawa at ina ni Chad na si Gloria. Ngunit ang mga kaibigan at kapitbahay ay nagbigay ng ibang paglalarawan kay Chad. Ayon sa kapitbahay, paulit-ulit na minamaltrato ni Chad ang kanyang asawa at mga anak. Sa kabila ng isang request ng records mula sa Clermont County Children's Protective Services na walang nakitang reklamo o referrals laban kay Chad, ang mga itinuturing na kaibigan ni Chad ay aware sa kanyang pagiging mainitin ng ulo. Si Mark Holland, isang kaibigan ni Chad, ay inilarawan siya bilang may matinding galit at inihalintulad siya sa isang bomba na handang sumabog anumang oras. Noong 2010, inaresto si Chad dahil sa kasong domestic violence matapos umano niyang sugurin ang kanyang ama, ngunit ang kaso ay dinismiss nang hindi dumating si Keith sa korte at ngayon ay sinasabi ni Keith na isang hindi pagkakaintindihan lamang yon.
Hanggang ngayon, ang malinaw na motibo sa trahedya sa tahanan ng mga doorman ay nananatiling hindi tiyak. May mga haka-haka tungkol sa posibleng mga issue sa relasyon ni Laura at Chad, kabilang na ang mga bulong-bulungan ng isang nalalapit na diborsyo, ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito. Kung nagkaroon man ng problema sa kanilang relasyon, ang kanyang paraan ng pagpatay ay tila paghihiganti. Posible nga na ang mga kilos ni Chad ay para magdulot ng pinakamalaking sakit at paghihirap kay Laura. Ngunit dahil sa ginawa niya na traumatized din si Alexis na naging saksi sa nakakatakot na pangyayari. Nagkaisa ang komunidad upang suportahan si Laura at ang kanyang mga anak. Sa labas ng kanyang bahay, isang memorial ang itinatag na may iba't ibang gamit na iniiwan bilang pag-alala sa 3 batang lalaki sa isang kalapit na baseball field. Isang memorial din ang ginawa at ang mga manlalaro ay nagdaos ng isang sandali ng katahimikan at panalangin para sa pamilya. Ang New Richmond Youth Sports Association ay nangalap ng mga donasyon upang tulungan ang pamilya. Ang kapatid ni Laura na si Rachel ay nag-set up ng isang GoFundMe page na nakalikom ng mahigit $160,000. Bukod pa rito, ang isa sa mga kaibigan ni Alexis ay nagsimula rin ng isang GoFundMe upang suportahan siya at ang pamilya. Ang bahay na dating naririnig ang kanilang mga tawanan, ngayon ay nagsisilbing isang masakit na paalala kung gaano kalupit ang mga tao. Ang Ohio ay isang state na may parusang kamatayan. Sa kasalukuyan, ang parusang kamatayan ay isinasagawa sa pamamagitan ng lethal injection. Nais ng ilan na sa oras na maipataw ang kanyang parusa, sana ay gumamit ang estado ng isang pamamaraan na sumasalamin sa brutalidad ng kanyang mga ginawa, tulad ng firing squad. Gayunpaman, ang focus ay dapat manatili sa pagbibigay galang sa alaala ng mga bata at pagtutok sa pagtiyak na ang trahedyang ito ay magkakaroon ng katarungan at closure para sa kanilang mga mahal sa buhay. Habang hinaharap ni Chad Dorman ang kanyang hatol, ang mundo ay patuloy na nagtatanong, paano ito nangyari? At paano ito maiiwasan sa hinaharap? 3 inosenteng buhay ang nawala at mga pangarap na nasira. Naway ang kanilang alaala ay magsilbing paalala sa atin na bigyang halaga ang buhay at tugunan ang mga sugat ng isipan bago pa ito maging sanhi ng mas malalim na sakit. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.